Oh, ano natin panoorin natin itong banat ni Cayetano kay Mainit Lacson. ang patutsadahan ni Senator Salan Peter Cayetano at Ping Lacson sa social media. Nagkaungkatan pa ng yaman ang dalawang senador. At live mula sa Senado nangungun sa balita si News 5 Senate correspondent Men Los Baños. Men, saan ba nagsimula itong away ni na Lacson at Cayetano? Yes, Jiggy. Bigyan muna natin ng konteksto itong bangayan ni Senator Alan Cayetano at Senator Ping Lacson. Dahil nga ngayong araw pinagdebatehan ng prosekusyon at depensa kung dapat nga bang ipasapina yung tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa sinasabi ng prosekusyon na mapatunayan na lumobo yung kanyang yaman. So ginamit bilang halimbawa ni Senator Alan Cayetano yung salin ni Senator Ping Lacson na nasilip daw niya na mukhang lumobo yung kanyang yaman. Mula noong 2022 na ipinasa niyang SALN na nasa more than 50 million ang assets ni Senator Ping Lacson, sa 2025 SALN niya ay naging more than 220 million na yung kanyang nakalistang assets o yaman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Cayetano dun sa kanyang Facebook Live nitong nakaraang Sabado. Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Jiggy, agad inalmahan ni Senator Ping Lacson yung aniya ay di na ba paninira sa integridad niya. No? Sa kanyang ex-account ay sinabi nga doon ni Senator Ping Lacson na first and last line of defense daw niya yung kanyang integridad. Kaya hindi raw niya hahayaan na sirain yan ni Senator Alan Cayetano. Talagang ipaglalaban daw niya yan dahil sumusobra naman na daw ang kanyang kapwa-senador sa pag-tarnish sa kanyang integridad na pinrotektahan niya simula nung siya ay naging pulis hanggang sa maging senador. Kaya parang bilang ganti ni Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya ay nag-iipon na siya ng mga ebidensya, witness at magbibigay ng testimonya para naman daw o laban naman kay Senator Alan Cayetano para daw mailagay siya sa tama niyang kalalagyan at yan ay sa Quezon City Jail. At inulit niya pa yung statement na yan, Jiggy, sa kanyang panayam sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha sa True FM. Pakinggan natin to, Jiggy. Exert extra effort to really find those pieces of evidence, documento man o testimonial man. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. At men, anong paliwanag ni Senator Lacson tungkol sa umano'y lumobong yaman niya na gaya ng sinasabi nga ni Senator Cayetano mula 2022 hanggang 2025? Kidorek ni Senator Ping Lacson yung mga claims sa Senator Alan Cayetano na sinasabing dumoble yung kanyang yaman kasi ang sabi ni Senator Ping Lacson, ang totoo hindi lang dumoble ang yaman niya kundi nag-quadruple, hindi lang times 2 kundi times 4 yung inilaki ng yaman ni Senator Ping Lacson na mula nga sa 50 million, more than 50 million noong 2022 naging more than 220 million by 2025. Pero paglilinaw niya sa inilaki ng yaman niya, walang galing daw sa korupsyon. Kung hindi dahil, tandaan natin, Jiggy, refresher lang. 2022 kasi tumakbong presidente si Senator Ping Lacson pero natalo siya, di ba? So from 2022 to 2025, siya ay nagpahinga mula sa politika. At during those years, 3 years, pumasok daw siya sa iba't ibang legal na ventures at businesses kasama na yung real estate at dyan daw talaga siya kumita. At kung tutuusin hanggang sa ngayon, may mga kulang pangaraw at collectibles pa na hindi siya nababayaran. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson sa kanya pa ring interview sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil parang hulug-hulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectibles.
Chigi, giit naman, syempre sinagot din yan ni Senator Ping Lacson. Matindi yung word war nila nitong weekend eh. Ang sagot naman ni Senator Alan Cayetano dyan, hindi siya ang sumira sa integridad ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano muli sa kanyang FB Live naman itong kahapon, Sunday. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files, di ba? Maraming pag-uusapan diyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, no? Ang point ko lang, guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. At may nagbanta si Senator Lacson na papakulong niya si Senator Cayetano sa New Quezon City Jail. Anong ikakaso daw sa kanya? Chigi, dahil nagkakaungkatan ng yaman, syempre may balik si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Cayetano dahil di umano may mga ghost flood control projects sa Taguig. At gaya nga ng sabi ko kanina, iniipon daw ni Senator Ping Lacson yung mga ebidensya kaugnayan. Yun nga, inaakusahan niya na may mga ghost flood control projects daw sa... Grabe si Lacson, ano? Selective. Mantakin mo iimbestigahan ng flood control ni Cayetano. Yun lang ang iimbestigahan niya. Hayop. Hayop sa sama ng ugali, ano? Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Lalo na noong panahon daw na siya ay Speaker ng House by 2020. At isa nga raw sa willing magbigay at magdagdag ng impormasyon kaya Senator Ping Lacson, oras na pagulungin nila yung investigasyon dito sa di umano'y flood control projects o ghost projects sa may Taguig ay ang mismong kapatid ni Senator Alan Cayetano na dating mayor ng Taguig na si Lino Cayetano. Wala pang pahayag ang nakababatang Cayetano kaugnay. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Merong nagsabi sa akin, kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gustong tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam na mga ghost project sa Taguig. Para nakaset na ata si dating Mayor Lino Cayetano sa House, pero anong sagot naman, Senator Cayetano, dyan sa paratang ni Senator Lacson? Grabe rin itong si Ping Lacson. Talagang iintrigahin pa pati yung away ng magkapatid. Alam mo kasi natin, hindi magkasundo yung dalawa, yung magkapatid. Actually, ang balita nga natin, medyo hindi naman ganun kalalim yung pinag-awayan. Pinagsimulan, hanggang lumalim na ng lumalim yung pinag-awayan nila. Nakakaano lang kasi sana lang ako nakikiusap ako doon sa kapatid na si Direk Lino na wag mo hayaan gamitin ka. Wag mo hayaan gamitin ka ng kalaban para lang siraan yung kapatid mo. I mean, I understand na meron kayong hindi pinagkasunduan pero sana lang, which is still it's not my hindi ko naman din alam kung ano pang nasa likod niya, no? Ano pa yung pinag-uusapan dyan. Pero wag ka lang sana. Kasi ako, hindi kong gagawin sa kapatid ko yun. Kahit alam ko yung mga kalokohan niya. Joke lang. Hindi ko gagamitin yun. Ang kapatid. Hindi ko ilalaglag ang kapatid ko kahit kanino pa. Nagigets nyo? Kahit kanino hindi ko ilalaglag yan. Kahit anong... hindi ko sasabi may kalokohan si Alan, ha? Ibig sabihin, hanggang ganun yung aking pananaw. I mean, hindi ko ilalaglag. Let others kunwari maglaglag sa kanya, pero ako not me. I would protect him until to my last breath, di ba? Ibig sabihin, hanggang kaduluduluhan ng aking hininga. Hindi ko ilalaglag ang kapatid ko. Kaya sana, kay Direk Lino, wag mong hayaan. I don't know whether true or not or whatsoever. Wag mong hayaan gamitin ka. Yun lang yun. Maghanap sila ng iba kung gusto nila. Maghanap sila ng ibang ebidensya. Maghanap sila ng ibang tatanungan or whatsoever. I'm not saying pagtakpan yung mali, ha? I'm not saying that.
but not coming from you. Sana. Yun lang ang sa akin. Wish ko lang. And prayers, kasi nasasaktan ako bilang magkapatid sila. Tapos, gagamitin ka ng kalaban para lang siraan yung kapatid mo. Wag sana. Wag lang sana po. Jiggy, syempre pumalag si Senator Alan Cayetano at ang sabi nga niya, excuse me, walang ghost project sa Taguig at kung gustong imbestigahan, edi imbestigahan dahil open naman daw sila. At katunayan, imbis na Panfilo Lacson, tinawag niyang Panlito Lacson si Senator Ping dahil ginugulo daw ang utak ng taong bayan. Pakinggan naman natin ngayon ang sagot dyan ni Senator Alan Cayetano. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. Jiggy, inabangan natin kung aabot sa impeachment court itong bangayang Senator Lacson at Senator Cayetano, pero hindi naman sila nagkasagutan dyan. At simula pa lang ng paggulong ng impeachment trial day 7 ay agad nagmanifest at tumayo si Senator Erwin Tulfo at sinabing pwede ba, wag nang gamitin yung oras ng impeachment court sa pagsasabi, pagkasalita, pagtayo ng mga senator judge at nagsasalita sila on topics na walang kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara. At ang gate ni Senator Erwin ay waste of time yan dahil ang korte na yan, ang impeachment court na yan ay binuo para dinggin at desisyonan yung impeachment case ni VP Sara at hindi para mag-manifest yung mga senator judge ng mga bagay-bagay na walang kinalaman dun sa kaso. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Erwin Tulfo. The time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Ang ganda ng banat ni ni Cayetano. Sabi niya, abay, salamat naman at concern ka kay Vice President. Hindi, totoo naman, di ba? Sana nga, totoo, na concern siya kay Vice President. At hindi lang dahil para madesisyon na kaagad-agad yung tax o yung BIR tax ni VP Sara Duterte, di ba? Sana lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang